pag sinabi nilang insurance, parang, ay, pangpatay lang yan. Oo. Kailangan mo magkasakit para magkapera ka. That's the traditional kasi. Ito yung isa rin sa medyo nakakalungkot kasi alam mo naman ang Philippines hindi pa ganun ka-open sa insurance. Tama. May mga experiences sila na talagang nakakadala. Totoo. So, example niyan yung nangyari dun sa isang educational company. Yeah. 'Di ba? Alam ko kilala nila 'yon. Alam natin yan, the Oo. 3-letter word. Yung 3-letter word na 'yon. So, pangalawang klase, June, ay ang tinatawag na health insurance. So, health insurance naman, ito, ang purpose niya is to protect you from a financial loss because nagkaroon ka ng major critical illnesses. So, for today's episode, June, we're gonna talk about insurance itself. Yes. No, so madami klaseng insurance dito sa Philippines. For sure, madami tayong viewers na nalilito. Ano ba yung best for me? Ano ba yung mga insurance? Kasi, di ba, may mga naririnig na insurance about sasakyan. Di ba? We're gonna talk all about insurance for this episode. Pag-uusapan natin yung iba't ibang klaseng insurance policies or insurance coverages. At the same time, kung ano-ano yung mga categories niya. So technically, wala siyang living benefit kapag walang nangyari. Yes. So doon papasok yung contractors or risk insurance. So kasama siya doon. Hi everyone! Welcome to another episode of Mr. and Mrs. Insurance Podcast. I am Jen, And I am June. and we are your Mr. and Mrs. Insurance. So for today's episode, June, we're gonna talk about insurance itself. Yes. No, so madami klaseng insurance dito sa Philippines. For sure, madami tayong viewers na nalilito. Ano ba yung best for me? Ano ba yung mga insurance? Kasi, di ba, may mga naririnig na insurance about sasakyan. Di ba? We're gonna talk all about insurance for this episode. Oo, correct. Correct ka dyan. So, pag-uusapan natin yung iba't ibang klaseng insurance policies or insurance coverages. At the same time, kung ano-ano yung mga categories niya. Yes. Diba? So, before tayo magsimula, ano nga ba ang insurance, di ba? Siyempre, ang insurance, in general, ito isa siyang financial tool na magpoprotekta sa'yo at sa family mo in case of uncertain events. So, ano ibig sabihin ng mga uncertain events? Like, for example, for life insurance policy, yung sudden death, di ba? Yan, mga ganyan. Sudden illness. Yeah. Tapos, in terms of non-life, so sabihin natin for car insurance, yung accident, yung banggaan, yan yung mga unexpected events na tinutukoy natin dyan. So, again, life insurance itself is a financial tool na can protect your family and your loved ones as well as the client in the event of uncertainties. Yeah. So, lalo na sa financial loss. Correct. So, yun yung insurance. So, ang insurance kasi hindi lang naman sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Pero, dito sa Pilipinas, ang pag-uusapan natin, ano-ano ba yung mga essential? Yeah. So, here, we categorize 4 essential types of insurances dito sa Philippines. So, let's start with number 1. No, the life insurance, June. When we say life insurance, ito yung tipong pag kumuha yung isang tao ng isang plan sa isang insurance company at may nangyari sa kanya, let's say sudden death, di ba? May makukuha yung kanyang mga beneficiaries. When we say beneficiaries, sila yung makakatanggap nung claim, nung pera. Okay? So, iba-iba ng goal yan. Like, especially this is applicable importantly for breadwinners, 'di ba? Kung ikaw ay breadwinner at may umaasa sa yung mga tao, like may anak ka, may asawa ka, ikaw yung source of income ng family mo. If may mangyari sa iyo, worst case, let's say death, nag-permanent vacation ka na,
merong makukuhang money yung family mo, yung inassign mo na beneficiary. So, tama ba, Jen? Parang kumbaga, parang ito, more on ano siya, more on income protection. Yes. So, kumbaga, in case na may mangyari doon sa tao na nagbibigay ng income sa family, doon papasok yung life insurance. Yes. So, iba-iba yung goal eh. May mga clients na ang goal nila is for income protection because breadwinners sa kanila nanggagaling yung source of income, 'di ba? So kung may mangyari man sa kanila, sino yung magpo-provide sa family? So that's life insurance. So pangalawang klase, June, ay ang tinatawag na health insurance. So health insurance naman, ito ang purpose niya is to protect you from a financial loss because nagkaroon ka ng major critical illnesses or minor critical illnesses in general, 'di ba? So, at least meron kang financial tool that will protect you na kung magkasakit man ako, meron akong makukuhang money Okay. from insurance company. You are transferring the risk to the insurance company na nagkaroon ako ng diagnosis, hindi ako magiging burden sa family ko. May makukuha akong pera dun sa insurance company. So, more on for medical expenses ito. Yes, medical expenses. May mga clients naman na ang goal nila is ano yung mangyayari kapag kunwari natapos ko na yung medical expenses. Kasi 'di ba kapag nagkasakit ka, hindi ka makakapag-work. Oo, totoo yan. 'Di ba? So, minsan ang goal nila is nandun nga ako sa hospital, nabayaran nga yung hospital, but the question, what will happen life after? Oo, lalo na kung nagamit na yung leave, di ba? Correct. Kung naubos na yung leave. So, ano nang mangyayari sa kanila? So, kung hindi pa sila makakapag Balik agad sa trabaho, magiging leave without pay sila, Yes. di ba? So, ito ang main nito is kumbaga makakapag focus yung client natin Sa healing. sa healing. Hindi niya naiisipin yung financial burden. Yes. Yun. So, we're done with the life insurance, the health insurance. So, third essential insurance is what we call the non-life insurance. Expertise mo yan. Yan. Expertise mo yan. Yung Akin non-life yan. insurance, kasi di ba, pag nakita nyo yung life, tapos non-life, parang kung babalik tayo sa grade 1, we have living things and the non-living things. So, lahat ng buhay, yun yung life insurance. Lahat naman ng walang buhay, non-life insurance. So, ano yung mga ini-insure dito? Yun yung mga kotse, Yes. diba? Kung naririnig nyo yung mga car insurance, even bahay. That's fire insurance na kapag sana may nasunog na bahay, diba? So, may financial loss. Oo. May Tama. financial loss. So, Actually, hindi lang yun. Kasi yung binanggit mo, Jen, yung dalawa, yan lang yung, kumbaga, pinakasikat sa non-life. non-life. Oo. Pero, yung iba, ito more on construction companies ang nakaka-encounter. Yung mga tinatawag natin na construction insurance, which are yung CARI. Yes. Yung contractors all risk. Kumbaga, kung may isang building kang pinapatayo, kung anong mangyari dyan, mako-cover ng insurance na yon. So, for example, meron kang, syempre, di ba, may mga nakaimbak kang mga supplies dyan, yung mga materyales. May isa kaming na-encounter na yung isang project site nasunog. Oh. So, nasunog yung material. So, sino magbabayad nung materials na na-deliver na? So, yung contractor, hindi naman siya yung dapat magbayad kasi na-fulfill niya na yung part na yon. So, hindi naman din yung project owner. Kasi, di ba, yung project owner, hindi niya pa rin naman nagagamit yung supplies na yon. So, doon papasok yung contractors all risk insurance. So, kasama siya doon. Yung hindi lang siya sa fire, sa typhoon, kunyari na damage ng typhoon, yung materials na yon or yung mismong building. Ayan, papasok siya doon. Oo, So, grabe, ang lawak pa ng non-life. Actually, ang non-life, mas complicated siya compared sa life insurance at health insurance. Yeah. Kasi sa non-life, ang dami kasing pwedeng pag-usapan. Ang daming pwedeng i-insure. Yes. Even now, meron na ngang lumalabas ngayon na pet insurance. Yes, Diba? narinig ko nga yan. Ito na yung isa sa mga pinakasikat ngayon. Kumbaga, ito, ini-insure mo yung health
Ng alaga mo. alaga mong Pet mo. Oo. More on ano siya, more on ang kadalasang kino-cover is mga dogs and cats pa lang ang alam kong kino-cover dito sa Philippines. Pero Saka Jun, naalala ko, di ba, nung pandemic, nauso yung plantito at plantita. Even halaman, ini-insured. Yeah, actually, kung naalala nyo yung first episode natin, di ba, nagtrabaho ako sa isang multinational company, so US-based yung clients namin. Doon ko na-realize na even yung mga plants, pwede mo siyang ipa-insure. Yeah. Pero dito sa Philippines, hindi pa siya ganun ka open or hindi pa napag-aaralan. Sa US, kasi mas marami yung variety ng kanilang insurances doon. So even yung fast food, di ba, may nagbebenta sila ng hot coffee. Yes. So, doon ko nalaman nung nagtrabaho ako na kaya pala meron na ngayong nakalagay na caution hot surface. Kasi before pala, doon sa US, may isang American na pag inom niya ng kape, dahil walang ganun, napaso. So, nireklamo niya yung fast food company na yon at nagkaroon ng settlement. So even yun meron. So dito sa Philippines hindi pa siya applicable. Pero ang meron dito sa Philippines ngayon is yung tinatawag natin na comprehensive general liability. Na applicable din naman sa mga fast food, sa mga restaurants. Ano to, Jen? Ito yung kapag kunwari merong customer yung restaurant na nadulas. Tapos kasalanan ng kumbaga technically may negligence ang restaurant company dahil nakalimutan maglagay ng signage. So instead na si restaurant company ang magbabayad, si insurance na. Ililipat yung risk sa insurance company. So ilan lang 'yon. Ilan lang 'yon. And I and believe pati yung sa mga professionals natin. Yung mga professionals natin lalo na sa mga doctors, 'di ba? Siyempre kapag nagkamali sila ng operations, pwede silang ireklamo ng medical malpractice. So meron ring tinatawag na professional liability insurance na kumbaga ito ang gagawin niya, i-cover niya yung expenses na in case nagkaroon ng liability dahil sa pag-perform niya ng profession niya. Na hindi tama. Or kahit hindi siya kumbaga suspected na siya na kasi hindi pa naman 'di ba sa Philippines nga 'di ba hangga't hindi pa napapatunayan or wala pang conviction hindi pa guilty. So kahit yung allegation pa lang kasi syempre magko-cost na yan ng mga attorney's fees, 'di ba? Yung mga legal remedies na kailangan niyang ikunin. So possible 'yon kunin na ng insurance company. Exciting, no? So for sure so next episode, we will talk about more of non-life. Yes, oo. Yes. So patikim pa lang yun, kaya abangan nyo yun. So sa fourth essential insurance natin, we have what we call the funeral insurance. So I know we're all familiar with that, no? Kilala natin yan. Let's say for example, St. Peter, 'di ba? So ano naman yung kino-cover niya? 'Di ba? Based on our experience, kwento na lang natin sa viewers natin, 'di ba? Nung nawala yung ating yung mama mo, June, 'di ba? Ang nangyari, kailangan natin mag-antay dun sa hospital para may kumuha. Yes. Tandang-tanda ko yun kasi government hospital eh. Yes, so, public hospital. 3 a.m. Wala akong funeral insurance. Yes. So wala akong memorial plan din. So namatay si mama 3 a.m. Yes. Ang sinabi sa akin ng hospital, kailangan makuha ng 6 a.m. yung body. Kasi ang tawag dito, wala silang freezer, made-deform. Correct. So anong ginawa namin? Typical, naghanap kami ng paraan na makakuha ng sufficient amount. At the same time, kung may mga, di ba, uso naman sa atin yung lalapit sa mga politiko or ano. So, fortunately, meron yung tita ko, may nakausap siya
na isang politician, tapos kinover yung yung Funeral expenses. Actually, yun doon sa burol mismo. Oo. Pero iba pa yung sa libing. So Yeah. yun yung But if we have funeral plans by that time, ang mangyayari na lang, pipick upin na lang yung body, tapos dadalhin sa punerarya, and then ibabalik sa atin ng naka-makeup na okay na. So, Yes. yun yung importance din niya. Kaya kami, we highly encourage din yung mga clients namin to get that. So, kumbaga, it's a supplement. Pero I just want to clarify. Yeah. Kasi yung funeral insurance talaga, in general term, dapat magbibigay ang main purpose niya is magbibigay siya ng lump sum amount Oo. na gagamitin mo for funeral expense. Yes. Ganon siya. Pero ito naman, kasi yung sinabi mo nga, yung mga memorial plans, yung St. Peter, kadalasan hindi siya nabibilong sa funeral insurance. Mas nakategorize siya ng insurance commission natin na pre-need. Pre-need. Yes. I think ito yung, kumbaga, narinig na rin siguro ng ibang viewers natin to or ibang clients natin. Ano nga ba yung pre-need? At ano yung pagkakaiba ng pre-need sa insurance? Yeah, ganda niyan. Oo, kasi ito yung isa sa mga misconceptions. Yeah. So, ang akala nila, ang pre-need ay isang uri ng insurance. Which is, in general talaga, hindi. Magkaiba sila. So, ano ang pagkakaiba nila? Ang insurance kasi, di ba nabanggit natin kanina, it's a financial instrument na if ever magkaroon ng financial loss Okay. due to uncertain events, dun papasok ang insurance. Oo. Ano naman ang pre-need? Ang pre-need kasi by definition is, kumbaga, pinaghahandaan mo yung isang bagay na kakailanganin mo rin naman talaga in the future. Right. Kumbaga, it's a service or kumbaga, it's more on a stage ng buhay mo na kakailanganin mo siya. Anong example nun? Educational plan. And narinig natin yan madalas sa clients natin. 'Di ba? Educational Yes. plan. So, educational plan, pension plan, 'di ba kakailanganin mo siya? So, ang ginagawa naman ng pre-need is binabayaran mo siya ngayon, kumbaga pinag-iipunan mo siya ngayon para pagdating nung time na kakailanganin mo na siya, makukuha mo. Right. So, yun. So, ito yung isa rin sa medyo nakakalungkot kasi alam mo naman ang Philippines hindi pa ganun ka-open sa insurance. Tama. Dahil sa mga hindi naman natin mai-invalidate kasi may mga experiences sila na talagang nakakadala. Totoo. So, example niyan yung nangyari doon sa isang educational company. Yeah. 'Di ba? Alam ko kilala nila 'yon. Alam natin yan. The Oo. 3-letter word. Yung 3-letter word na 'yon. Yeah. So, ang nangyari kasi doon is, 'di ba? Educational plan nga siya. Kunyari, Jen, ikaw yung may anak ka. Okay. Alam mo naman na pagdating ng 18 years old, magka-college siya, 'di ba? Yes. Tama? So, ano ang ginawa ng educational plan? So, ang ginagawa kasi ng educational plan, Jen, magbayad ka sa akin ng ganitong amount, X amount of money. Okay. Pagdating ng 18 years old ng anak mo, ako ang magpapaaral sa kanya. May makukuha kang amount sa amin Yes. na pang education niya talaga. Pang tuition. So, Yes. yun yung educational plan. Unfortunately, nagsarado yung company na yun. So, isa yun sa dahilan kung bakit yung isa kong client naging non-believer siya ng life insurance. Kasi nga, nagkaroon siya ng misconception na yung pre-need na nakuha niya is life insurance or insurance. Yes, insurance siya. Oo. So, sabi niya nung magkausap kami, June, alam mo, kung pepresentan mo ko or kakausapin mo ko about insurance, ito yung mga kailangan kong malaman. Ano ang nangyari sa ganito doon sa company na yon, yung sa 3-letter word na company? Ano yung mapapakita mong facts na stable yung company na nire-represent mo? Oo. Di ba? So, kasi ang question kasi lagi doon is, ano yung stability? Tama.
'Di ba? So, ako nung nag-research ako, ano ba nangyari dun sa three-letter word na 'yon? Kasi nung yung nangyari 'yon, hindi pa ako buhay. Ay, or buhay na ako pero hindi pa ako nasa legal age. Oo, baka malaman ng viewers yung age natin. 18 pa lang po ako. Yan. So, bale, ang nangyari doon is, before 1994, Oh! di ba? Alam nyo na. So, before 1994, meron kasing mandate ang government na ang mga private schools ay pwede lang mag-increase ng tuition nila ng maximum of 10%. So, yun. Tapos, at the same time, ang nangyari nun, isa yun sa reason kung bakit. Bakit naging reason yun? June, sabi mo 10% lang. Oo. Hindi, pagdating kasi nung 1994, yung mga private schools dito sa Philippines, sumulat sa dating secretary ng Department of Education, Cultural and Sports. That's DEX. Yun, DEX. So, kumbaga sila in charge doon sa education department before. So, sumulat sila na sinasabi nila na tumataas yung expenditure ng mga schools. So, wala naman silang other way para makakuha ng or maka-cope up dun sa expenditure kundi magtaas ng tuition fee. So, nung nakita ko personally yung mismong memo, so, inallow sila na after that, parang kumbaga inabolish yung mandate na yon, inallow sila na makapag-increase ng tuition. So, ang nangyari doon sa three-letter word na company na yon, syempre, ang projection nila is 10% lang. So, hindi nila na-project na sa mga succeeding years after 1994, possible na tumaas ng 15%, ng 20%, which is yun yung in reality nangyari. So, doon pa lang nagkaroon na ng, di ba, ng misalignment. Yeah. So, kinapos yung funds nila. So, yan yung isa sa mga reason. Pangalawang reason is, nung mga panahon na yon, hindi pa ganun ka-stricto yung batas tungkol sa pag-handle sa insurance or sa pre-need. So, wala pa masyadong, kumbaga may mga batas na pero hindi pa ganun ka-stricto. So, hindi pa nalilimitahan yung number nung, kumbaga kung saan sila pwedeng mag-invest. Okay. So, remember, nagkaroon na ng misalignment dun pa lang sa pag-increase ng tuition. Ngayon, yung pangalawang reason pa doon is, nagkaroon, yung pinag-investan nila, hindi siya mabilis ma-turn into cash. Hindi siya pwedeng ma-liquidate kaagad. Ano yun? Properties. Yeah. 'Di ba? As of now naman, 'di ba? Hanggang ngayon, hindi mabilis magbenta ng property. Tama. 'Di ba? Syempre may negotiations pa 'yan kung hindi kayo may factors to consider. Yes. Tapos ayun, so hindi kaagad nila na liquidate. So actually nung doon na yon, nung nakausap ko na yung kliyente na yon, ano na siya, ang tawag dito, convinced na siya na ito pala yung nangyari. Actually, it's all about information. Ma-inform natin yung kliyente. Ano ba talaga yung nangyari doon? Totoo. Tsaka as advisors, it is our duty na mag-research. Yeah. Hindi yung parang kumbaga kasi sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan. May reference. Magkukuha ka talaga ng reference. So, yun. Ano ko sa kanya, napatunayan ko or napakita ko sa kanya kung ano yung naging reason. Actually, nung sinabi ko ngayon sa kanya, nag-conduct din pala siya ng personal research niya. Nice. So, yung sinabi niya sa akin, June, alam mo ba, isa pa palang factor, which is ito hindi ko nakita personally. Pero siya nakita niya. So, may isang article siya nabasa na yung three-letter word na yon, di ba, nagkakaroon na sila ng misalignment sa tuition, hindi na kaya mag-liquidate kaagad. Pangatlong naging problem daw nila is yung sa pagbibigay ng dividends sa mga shareholders. Kasi kahit nagbibigay na sila, kahit nahihirapan na sila dun sa dalawa, na yung tuloy pa rin sa yung pagbigay ng dividends. At kumbaga hindi nila masyadong nilimitahan. Pero again, this is
itong information na to is galing na dun sa client ko. Oo. Na dun sa base sa research niya. Oo. So actually, tinatry kong hingiin yung reference para at Oo. least meron akong kopya Oo. ng reference. So yung unang dalawa kasi, talagang personally, na-research ko. So yun yung pagkakaiba. So in layman's term, yung insurance kasi, talagang kumbaga, ang main objective niya is palitan yung pinapasok mong income. Right. Kung magkaroon ng uncertainty. Oo. Ang pre-need is, kakailanganin mo siya talaga in the future, pinaghahandaan mo lang ngayon. Yun ang pagkakaiba ng dalawa. So, at least kahit papano sana na-gets nila yung ating explanation sa dalawa. At ko na lang din, June, kasi 'di ba, madami din tayong nai-encounter na clients that are asking na, Jen, meron ba kayong educational plan? Mm-mm. 'Di ba? Siguro i-clarify na din natin yun dito. What's the difference between educational plan and educational funding plan? Tama. Yun. Kasi yung sa educational, kasi nga tayo kasi pag tinatanong tayo, hindi na tayo nagsasabi ng educational plan, 'di ba? Yeah. Kasi in reality naman talaga, nilimitahan na siya ng insurance commission. I don't know nga kung meron ng company na nakakapag-issue pa ng educational plan eh. Oo. So anong pagkakaiba nung dalawa? Ang educational plan, again, yung sinabi ko nga, bayaran mo ko ng certain amount. Pagdating ng 18 years old or kung ano yung napag-agreehan yung age or kung ano yung nakalagay dun sa benefits na yon is papag-aralin ko yung anak mo. Kami bahala sa tuition Kami bahala fee. sa tuition fee. So wala ka nang iisipin. Yeah. Ang educational funding na Yes. ginagawa natin ngayon is, kumbaga, magbigay ka sa amin ng amount, bibili ka ng, kumbaga, kukuha ng policy or ng plan. Ang gagawin natin is para siyang savings, pero mas mataas ng konti. Tapos, ikaw as parent, ikaw pa rin naman magpapaaral sa anak mo. Kumbaga, hindi namin kukunin yung responsibility na magpaaral. Ang gagawin namin, if ever na kapusin ka or kakailanganin mo ng pera, doon sa tinabi mong pera sa amin, pwede kang kumuha. Yes. Ganun siya. Ang maganda pa doon, June, di ba? Yun na yung fund mo, let's say, doon sa baby natin. Kung nag-18 na siya, nag-college na siya, may pera kang pang funding. Yes. Kasi pinag-ipunan mo siya. Ang paano kung naging scholar? Agree. Paano kung matalino yung anak mo, naging scholar? So, you have the liberty to use the money kung saan mo siya gusto. Let's say, pang business expansion. Or maybe, travel. ako, ang goal ko dyan, June, kung maging scholar man yung anak ko someday at yung pera na ipon, no, tatabi ko pa din sa kanya yun, ibibigay ko pa din sa kanya yun na pwede niyang pang start up ng business niya. Correct. Yun Diba? din yung isa sa mga pagkakaiba ng educational plan at educational funding. Ang educational plan kasi specifically for education lang. Tapos pag Yeah. natapos niya na yun, wala na. Totoo. Ito kasi educational funding, multipurpose siya. Pwede mong i-adjust eh. Kasi kung, kunyari, ayun nga, gaya nun, naging scholar let's say, naging scholar yung anak natin. Pwede mong gamitin yung pera na pang tuition or business fund. business fund. O kaya naman, pang allowance niya. Pang allowance. O kaya naman, pwede rin pang travel natin, di ba? Yeah, So, it depends eh. Depende talaga. So, yun yung pagkakaiba ngayon. That's why ngayon kasi, di ba, parang pag sinabi na lang insurance, parang, ay, pangpatay lang yan. Oo. Kailangan mo magkasakit para magkapera ka. That's the traditional kasi. Yes. Actually, yun naman talaga ang insurance eh. Pagka may nawala, May di ba, may makukuha. Pero ang kagandahan kasi ngayon, marami ng innovations, Right. di ba? Hindi mo na kailangan hintayin na may Mawala mawala ka. ka para may makuha ka, Oo. di ba? Hindi na ganoon. That's why, I'm very excited kasi, share ko lang sa'yo, June, yung first ever plan ko, which I know naman alam mo, yung first ever plan ko na insurance, kinuha ko when I was 22 years old. Oh, di ba? Ang batang-bata. Oo, Ano, graduate ka na noon? Hindi pa. Graduate na ako noon, tapos nagtatrabaho na ako noon sa coffee shop. Tapos, ang nangyari ito, kasi yung isang katrabaho ko,
kinikwento niya sa akin na kumuha daw siya ng insurance policy. Tapos kinikwento niya habang nagtatrabaho na ang purpose daw niya at least may ipon siya, insured siya, ganyan. Tapos, closer ako noon, panggabi. Mm. Pagkatapos ma-close ng shop, nandun na yung financial advisor sa labas So ng pumirma shop. ka na lang. Oo, so anong nangyari? Pumunta doon yung financial advisor. Sabi ko, ang goal ko lang is, anong purpose? Number 1, gusto ko lang may mapuntahan yung aking pera. May bonus. Mm. Kasi na-realize ko, 22 years old, so ilang years na ako nag-work that time. Imagine, every quarter may bonus kami. So parang, nagugulat na lang ako, parang siyang magic, nawala na yung bonus ko. So I need to find a way na magkaroon ako ng responsibility, kumuha ako ng responsibility na mapupush ako na makapag-save. So, ang point is for savings for me. Na every quarter, may babayaran pala ako, kaya kailangan ko tong itabi. Yun yung unang purpose ko. Pangalawang purpose ko, dahil nga na-experience ko, di ba, sa last episode natin, na-mention natin na yung si mama na wala siya without insurance. So, ang purpose ko ngayon, since dalawa na lang kami ng tatay ko, if anything may mangyari sa akin, ayoko naman iwanan yung tatay ko nang wala. Yes, Because naniniwala ko yung pinagtrabahuan niya sa Saudi as OFW. ng 22 years. For 22 years, actually wala na yun dahil pinagpaaral nga sa akin. Oo. Tapos pinagpagawa ng bahay para komportable yung aming titirhan. So ngayon, syempre, life will not stop when you retire. Madami pa siyang kailangang expenses like So, yung naalala ko maintenance. si Papa, sinabi niya sa'yo, yung nung first time na in-explain mo sa kanya kung ano yung insurance, kasi nga ang alam niya nga is pangpatay-patayin lang. Yes. Oo. Pero nung nakita niya na yung plan na kinuha mo, sabi niya, natandaan ko yun sinabi niya na, kung alam ko lang na may ganitong plan, or may nag-alok man lang sa amin, Sana sana pa. dati pa, di ba? Yes. Kasi ang mindset niya that time, no, pag kukuha ko niyan, ano ba yan? Parang pinapatay mo na ba ako? Parang Kasi sensitive nga Yes, yung generation kasi nila, no, parang nandun sila sa point na kapag pinag-uusapan yung death, minamanifest mo na ba na mamamatay na ako, kaya mo na ako mamamatay na ako, kaya mo ako kinukuwanan yan. When I explained to him na actually it's the purpose of the life insurance pa, it's not for us to make us rich. 'Di ba? Kasi ang purpose niya for me is to maintain the lifestyle na na-introduce mo na sa akin. Ibig sabihin, you work for so many years sa ibang bansa para maging comfortable ako. And then just because you're gone, magbabago yung lifestyle na ini-introduce mo sa akin na gusto mong buhay para sa akin. Oo. Parang kumbaga, parang ang gusto mong itanong, papayag ka ba? Papayag Na ka ba? babalik ako sa mas mababang level nung lifestyle na binigay mo sa akin. Oo, parang ang point din doon, June, kasi di ba we have experiences na yung anak kinuwanan yung nanay Yes. ng insurance. After 2 years, that was pandemic, after 2 years, yung nanay nawala. The money, di ba, the 2 million insurance coverage, ginamit siya hindi para yumaman yung naiwanan. Ginamit lang yun pang bayad sa hospital. Sa hospital bills. Sa hospital bills. At the same time, yung sa mga funeral. Oo. At may naipon, may natira pang konti na pang start-up ng konting business, yung small business nila. So going back dun, Jun, sa 4 essential life insurances, diba? We have life, the health insurance, the non-life, and then the funeral, which is yun nga, parang in-explain din natin, the pre-need Yes. insurances. So, usually kasi nagkakaroon ng misconception about that. So, yun. Sa lahat yan, it's all, kaya nga siya essential importante siya. But ako, I truly believe na the hierarchy as mommy, no, pinaka-importante sa akin is actually the life insurance. Because, example, sa car, di ba? Car insurance is a requirement. Correct. Tama ba, June? Required siya ng... Lalo na kung maglo-loan ka. Maglo-loan ka. Fire insurance is a requirement also kung maglo-loan ka sa house mo. Oo. Pero ang life insurance kasi, hindi siya requirement. Walang nagre-require sa'yo. Parang ang point nito, okay, ikaw June yung nagda-drive, insured yung sasakyan mo, but sino ba yung mas importante? Sasakyan mo, ikaw as the breadwinner of the family? Sino ba dapat mas una nating i-insured? It's actually you as the breadwinner. Diba? Kaya ayun yung gusto kong i-highlight din sa mga clients natin na nakakausap na kailangan natin ma-identify sino ba yung pinaka-importante Oo, na correct. ma-protect natin. Yung
asset ba or yung taong gumagawa ng asset? Yes, the story of the goose and the golden egg. Oo. 'Di ba? So, si Goose yung kwento niya na si Goose siya yung nagpo-produce ng golden egg eh. So, ang nangyari dito, yung may-ari ng goose, ginawa niya, pinatay niya yung goose para kumuha ng madaming golden eggs. So, ang mali niya doon, since pinatay niya na, wala na magpo-produce ng golden egg. 'Di ba? So, Pero same with us. in reality kasi sa Philippines, hindi pa nga, kumbaga, mas napaprioritize natin yung yung non-life compared sa life insurance. Which is, kasi naging part siya ng requirement eh. Forced ka eh. So, yun yung natin. Yun yung ating medyo gustong mabago. 'Di ba? So, again, the 4 essentials: life insurance, health insurance, non-life, and funeral insurances. Yeah. So, on our next topic, siguro, I'd like to highlight more about life and health insurance. Mm-mm. 'Di ba? So, kasi, naniniwala ako na dito sa Philippines, madaming clients na yung tipong gulong-gulong-gulo na sila. Ano ba yung dapat? Kala ko sasayaw ka na. Gulong-gulong-gulo. Oo. Ano ba yung dapat inuuna nila? Ano ba yung pwede sa akin? Ano ba yung applicable sa akin? Yes. Kasi madami talaga eh. Maraming kailangan i-consider. Pero before we go deeper sa life and health, i-define muna natin yung mga terminologies na ginagamit dito sa insurance. Kasi para at least, pagka narinig ng mga viewers natin, ng mga clients natin, itong term na to, ano nga ba yun? So ngayon, June, may Q&A tayo dito. Oo. So titingin ako sa laptop kasi nilista ko. Ito yung kadalasang, kung ako ay hindi insurance advisor, wala ako sa financial industry, hindi ko siya gets. Oo, kunyari ngayon mo pa lang siya narinig. Tabu siya sa akin. So, June, ako magtatanong, sagutin mo siya ng mabilisan. Fast talk to. So, June, what is life insurance? So, yun nga. Yung life insurance na banggit natin kanina, i-modify lang natin ng konti. Financial tool siya na ang ginagawa is, pinoprotect yung family members mo naman ngayon for a financial loss in case na mawala ka. Okay. So, ikaw mismo yung, ikaw yung mawala, at least yung income na pinapasok mo sa family, may backup. Yeah. Yun yun, life insurance. Ako mas papasimplihin ko pa yan. Sige. Life insurance, pera siya. Pag nawala ka, ayan yung makukuha nung naiwanan mong pamilya. Okay. Ayan. Mas simple. Insurer. Pag insurer naman, ito yung insurance company. Okay. So, insured or yung life to be insured. Ayan. Yung life to be insured or the insured, ito baka maging source ng confusion. Yung insurer kanina is the company. Like for example, sa life insurance, we have Sun Life. We have Sun Life, we have Pru-Life, di ba? Manulife, yun yung mga life insurance companies. Yes. Pagka-insured, or life to be insured, ito yung taong kino-cover ng insurance. Kumbaga, yung buhay niya yung naging basis ng insurance. So, yan yun. Okay. How about the policy owner or the applicant? Yan. Policy owner or the applicant, ito naman yung taong nag-apply or nag-decide na mag-apply ng insurance sa isang insurance company. Kumbaga, anong pagkakaiba naman, June, kanina, dinefine mo yung insured versus insurer. Ngayon, ano ang pagkakaiba ng applicant, owner, versus insured? So, yung applicant owner, pwede rin kasi siyang maging insured kung yung buhay niya yung ina-apply niya. Okay. Kumbaga, yung buhay niya yung gusto niya ma-cover ng insurance. Ang applicant owner, siya yung may control sa policy. Siya rin yung nag-decide na, ito kunan ko to ng insurance. Not necessarily na yung insured at applicant owner ay iisa. Kasi pwedeng magkaiba yan. Anong example? Yeah. So, kunyari, ako yung applicant owner, gusto ko i-insure si Jen. As wife mo. As wife ko. So, pwedeng ganon. Kumbaga, ako ang nag-decide na i-insure ko siya.
So, insured si Jen, pero ako ang may control sa policy niya. Correct. Yun yung applicant owner. Any changes, let's say yung plan is mayroong investment, Any withdrawal, any change ng funds, lahat ng pera, ako ang ikaw may magde-decide. control. Kumbaga, ikaw, hiniram ko lang yung buhay mo Oo. para maging basis. Yes. The same time kasi, pwede din kasi ako as mom, insured ko si Natalia, yung baby ko. Diba? Kasi, diba, hindi pa naman sila makakapag-sign ng documents because they're babies. Minors pa. The same time, pwede din yung sa akin. Personal experience ko, yung ako, kinuwanan ko si Papa Yes. ng insurance. Ako yung applicant, tapos si Papa yung insured. Yes, Ako yung pwede. magde-decide na gusto ko insured yung Papa ko. The same time, kung si Papa ko naman, gusto din niya siya yung applicant para siya may control sa policies niya, pwede siya yung applicant, siya din yung insured. Ito pa, ito yung hindi masyadong pinag-uusapan. Alam mo ba na yung may utang sa'yo, pwede mong i-insure? Bakit? Kasi, di ba, pag nawala siya, sino na magbabayad ng utang niya sa'yo? Oo. So, meron kang right na makapaghabol. Di ba? So, pwede mo i-insure yung may utang sa'yo. Yeah. Ikaw ang magiging tagatanggap nung benefits na dun sa insurance in case na mawala siya. Okay. So, kailangan lang nun ng kumbaga, mayroon kayong agreement, written agreement na nagpapatunay na, kunyari, ikaw, Jen, may utang ka sa akin, kumuha ka ng life insurance, gawin mo akong tagatanggap. Ayan. Okay. So, next, beneficiaries. Ayan, yung beneficiaries, yung binanggit ko nga, tagatanggap. So, sila yung kukuha ng insurance benefits. Kumbaga, sila yung makakapag-claim ng insurance benefits. So, in case na mawala yung insured. So, sa beneficiaries, may dalawang klase. Okay. So, kumbaga, meron tayong tinatawag na primary. Okay. Tsaka contingent. Primary and contingent beneficiaries. So, sa primary, sila yung first in line. Okay. Na ilalagay mo. So, kung kunyari, let's say, sa ating mag-asawa, pwede kitang ilagay na primary. Dapat. 'Di ba? So, pwede. Oo. Yun. Tapos, contingent naman is backup beneficiary. Okay. In case na may mangyari kay primary, si contingent yung next na kukuha. Yeah, very common kasi may mga ganyang news. Let's say, Yes. tayo kasi lagi tayong nasa labas Lagi tayo nasa labas. Oo, magkasama tayo lagi. Oo, natandaan ko nga merong isang incident na yung buong family yung nawala. Oo. So, paano kumbaga ang question kasi doon, sino na yung next in line? Oo. So, yun, kung may contingent, sila yung makakatanggap. Okay, so mamimili Oo, sila. mamimili. So, pwede kasi yung parents mo. Yes, Yun. Or kapatid mo. pwede yun. Yan. Or kung walang contingent, syempre, susundin na ng insurance company yung hierarchy ng heirs. Okay. So, nasa family code yan kung sino-sino yung mga makakatanggap. So, yan. Okay. Tapos, doon sa, 'di ba, yun yung types ng beneficiaries. Okay. Meron rin yung sa designation kung tawagin. Yun yung isa naman is irrevocable. Ayan, madalas dyan Ito yung nagkakaroon ng laging confusion. Yung isa irrevocable, yung isa revocable. Okay. So, si revocable, siya yung type ng beneficiary na pwede mo siyang palitan anytime. Okay. So, hindi mo kailangan magpapirma sa kanya. Hindi kailangan na alam niya na tatanggalin mo siya. Any policy changes, pwede mong gawin. Okay. Ang kabaliktaran naman ni revocable is irrevocable. Anything na gagawin mo sa policy, kailangan may consent niya. Kailangan ng sign niya Yes, sa ng mga sign niya. forms. Even yung pagtanggal sa kanya. Oo. So, kailangan may consent. Ayan. Kasi Oo. di ba may mga nababalita nga dyan, I believe may nag-viral niyan na hindi niya natanggal si ex dun Oo. sa kanyang beneficiary, beneficiary. at Tapos, naka-irrevocable siya. At the same time, nagkaroon na pala ng asawa si boy, tapos namatay siya. Ang nakakuha is yung unang beneficiary, yung Yeah. nilagay niya. Okay, since we are Mr. and Mrs. Insurance, the question is that, is it necessary na irrevocable yung husband and wife? Kunwari ako, beneficiary kita. Oo. Kailangan ba irrevocable ka? Syempre. Unless mayroon kang plano makipaghiwalay, 'di ba? kung may plano ka na ngayon pa lang, kung may plano kang makipaghiwalay, gawin mo na siyang revocable.
Sa akin naman, June, it depends. Kasi we have plans na, di ba naka-revocable tayo? May Yeah, mga oo. plans. Kasi ang point Depende nito, rin sa sa goal. yeah, Tama. depende sa goal. Kasi may mga plans na, naman na ayaw natin madistorbo tayo. Alam mo yun? Na parang we trusted each other. Ganun tayo ka-trust sa isa't isa na kung ano man mangyari sa atin, sure tayo na yun yung magiging benefit, di ba? So, ang point nito, ayaw lang natin na pag may gagawin ka sa policy mo, kailangan mo pa ng consent ko. Oo, yung may istorbo pa. May istorbo pa. Correct. Yan. Tama rin naman. Depende sa pag-uusap niyo mag-asawa. Oo. So, face amount, June. So, yung face amount, ito naman yung amount na nakalagay doon sa proposal or sa policy. Kumbaga, kung sa pera, ito yung nakalagay sa pera. Oo. So, yan yun. Yung possible na makuha ng beneficiary mo. And then, death benefit. Yung death benefit, ito yung makukuha ng beneficiary mo kapag namatay ka. Kaya siya Okay. death benefit. Ano yung difference ng dalawa? Face amount versus death benefit. Sa ibang insurance companies kasi or depende sa pagkakadesign ng plan, may ibang plans kasi na ang nakalagay, kung ano yung face amount, yun yung death benefit. Yeah. So, pwedeng maging equal yon. May ibang plans naman na kapag namatay yung kliyente, times 2 ng face amount yung death benefit. Anong ibig sabihin nun? Kung 1 million yung face amount nung policy na kinuha mo, pag namatay ako, kunyari ako yon, pag namatay ako, times 2 yung makukuha So, ng... 2 million. So, 2 million. So, yan yon. Maturity benefit. So, ito, maturity benefit applicable siya sa mga plans na kumbaga tawagin natin is mga traditional plans. So, pagka ito na-outlive niya yung policy duration, ano ibig sabihin nun? Kung kunyari, i-cover ka niya, Jen, cover kita ng until age 60 mo. Ibig sabihin, pagdating mo ng 61, makakatanggap ka ng maturity benefit. Oo. Yan yun. Nice. Premium. So, premium, ito yung pinakamadali, ito yung binabayad mo sa insurance company. Yeah. Hindi siya yung yung inaano natin sa phone natin, yung mga, tawag doon? Ay, yung mga plans. Premium plans. Premium plans, o mga postpaid plans. Postpaid. Hindi ganyan yun. So, premium is the bayad The sa bayad insurance. sa insurance. Okay, cash value, surrender value, fund value. Ayan. What's that? Yung cash value, surrender value, ito yung matatanggap mo, or yung fund value, ito yung matatanggap mo kapag gusto mo nang i-terminate Surrender. yung policy. So, depende yan kung anong klase ng insurance yung paggagamitan mo. Oh, yeah. And then, siguro last na to, dividends. Dividends, ito yung kumbaga excess dun sa income na nakuha ng insurance company at binibigay niya sa mga policyholders niya. Kagaya din dun sa mga dividends ng ibang mga companies. Kumbaga, kung maganda yung yung takbo ng kanilang business, nagbibigay sila ng dividends sa mga policyholders or shareholders nila. Ayan, grabe. Yun. So, sana, di ba? Sana natulungan hindi, namin kayo, no? hindi na ganun ka unfamiliar yung Yes. mga words. If ever marinig nila yung words na yon, at least meron na silang or aware na sila kung ano yung definition ng word na yon. Grabe, very juicy ang ating podcast for today. For today. And- Ang haba ng ating episode for today. Yes, yes. And siguro sa next natin na episode, Yeah, we will talk about deeper about naman sa life insurance and health insurance. health insurance. At kung kakayanan din, let's talk about non-life na din. Oo. Kasi Depende ayan yan kung ano. when we created the topics, no, ayan yung mostly mga questions sa amin. Yes. Kaya ayan yung aming prioritize for this podcast. So with that, no, thank you so much for watching. I hope nag-enjoy kayong lahat. If you want to know more about insurance, please message us. Comment down below kung ano may mga questions nyo para sa susunod na episode. I-feature Pagbibigyan natin. namin at sasagutin namin yung mga question nyo. And again, we are your Mr. and Mrs. Insurance. See you on the next episode.